Kabanata 2241. Tuwang-tuwang tumakbo ang matandang tiyahin para kunin ang kanyang anak. Nag-thumbs up sa kanya ang mga nakasaksi sa pagiging walang pakialam ni Thomas pagkatapos ng nangyari. Anong mabuting tao? Sa kasamaang palad, habang naghahanda si Thomas na gamutin ang kanyang mga pasyente gamit ang kanyang mga karayom, isang sunog ang sumiklab. Ano ang nangyayari? Sigaw ni Thomas. Tumingin si Pisces. Pagkatapos ay bumalik siya at sinabi, may problema kami, Commander. Ano ba yan? May pumasok sa aming imbakan ng mga halamang gamot at sinunog ang lahat kasama ang aming kagamitan sa paggawa ng serum. Bam! Nagulat si Thomas at ang mga pamilya ng pasyente sa balitang dala ng Pisces. Ang mga halamang gamot at kagamitan ay nawasak lahat. Tino lang ang gumawa ng kabangisan. Napahinto si Thomas sa kanyang kinatatayuan. Kung wala ang serum, walang saysay na gawin ang kakayahan ng maliwanag na kamatayan sa mga pasyente. Alam na alam ni Thomas kung sino ang handang pumunta sa ganoong lawak. Ito ay alinman sa Dragon Claw o Lord Vadestos. Walang kabuluhan ang pag-iisip tungkol sa ganoong bagay ngayon. Kung tutuusin, ang gusto nila ay maantala ang pagpapagamot kay Thomas. Pagkatapos noon, magpapakalat ng chismis si Declan para itaboy si Thomas. Hindi ito ang oras para alamin kung sino ang responsable sa insidente. Dapat silang nakatuon sa pagkuha ng mga bagong halamang gamot at kagamitan. Ang aking telepono. Dito. Kinuha ni Thomas ang kanyang telepono mula sa Pisces at tinawagan kaagad si Eric, ang gobernador ng distrito. Tinabi niya sa kanya kung ano ang nangyari sa ospital at hiniling ang kanyang tulong sa paghahatid ng mga halamang gamot mula sa mga kalapit na ospital, parmasya, at iba pang mga lugar. Ito ay walang mahirap para kay Eric kaya pumayag siya. Ngayon, kailangan na lang niyang maghintay na maihatid sila. Tinitigan ni Thomas ang wall clock na may nag-aalalang puso. Naglalaro talaga sila ng dirty this time. Hindi sila nagdalawang isip na gumamit ng daan-daang inosenteng buhay bilang mga kumpay ng kanyan para harapin si Thomas. Handa silang gawin ang lahat para makamit ang kanilang layunin. Sabi ng Pisces, matulog ka muna habang inihahatid ang mga halamang gamot, Commander. Hindi ka nakakuha ng isang kisap mata ng pahinga sa napakatagal na panahon ngayon. At saka, ikaw ay nagtatrabaho sa napakabilis na bilis ng walang tigil. Tumango si Thomas. Sa lohikal na pagsasalita, ito ang pinakamahusay at pinakamakatwirang pagpipilian para sa kanya na pumili ng pagtulog. Ngunit ang langit ay hindi patas. Habang naghahanda si Thomas na umidlip, tumawag si Eric. Tinagot niya ang tawag. Tanong ni Thomas, kailan ihahatid ang mga halamang gamot? Parehong walang magawa at galit si Eric. Ang lahat ng mga halamang gamot at kagamitan sa Celandine City ay nasa kamay ng Art Trading Corporation. Art Trading Corporation. Ang sakit ng ulo. Tinabi ni Thomas, walang dahilan si Lord Vadestos para tanggihan ang aming kahilingan sa puntong ito, tama ba? Hilingin ito mula sa kanya. Napabuntong hininga si Eric at galit na sinabi, ginawa ko na sana iyon kung maaari. Pero ang problema ay nawawala si Lord Vadestos. Nawawala. Tama. Walang ideya ang buong Art Trading Corporation kung saan siya nagpunta. Kahit na ang kanyang sekretarya na si Lucia ay sinusubukang makipag-ugnayan sa kanya ngunit ito ay walang pakinabang. Kung wala ang kanyang pag-aproba, walang sino man ang makakahawak sa mga halamang gamot at kagamitan. Ito ay masama. Kabanata 2242. Kamangha-mangha ang mga pangyayari. Si Thomas, na gustong iwasan si Lord Vadestos sa lahat ng paraan noon, ay walang paraan para gawin iyon. Ngunit ngayon, nang hinahanap siya ni Thomas ngayon, siya ang nawawala. May maniniwala ba kung may nagsabi na hindi sinasadya? Mula sa dating pag-uugali ni Lord Vadestos, tiyak na sinadya niyang nagtatago. Pinatunayan pa nito na siya ang nag-utos sa kanyang mga tauhan na sirain ang mga halamang gamot sa Caring Hospital. Ito ay naaayon sa kung gaano kasimple at direktang si Lord Vadestos. Kung si Dragon Claw ang may pananagutan sa sunog, hindi niya sisirain ang mga halamang gamot, ngunit sa halip, siya ay magtapon ng mga expired na at peking halamang gamot, ihahalo ang mga ito sa mga tunay, para lang makagulo kay Thomas. Si Lord Vadestos at Dragon Claw ay dalawang magkaibang individual. Ang una ay malupit habang ang huli ay mapanlinlang. Si Thomas, na napipilitang makipagsabayan sa kanilang dalawa, minsan ay napapagod sa kanila. Imposibleng gisingin ng isang taong nagkukunwaring tulog, ganoon din ang inilapat sa taong kusang nagtatago.
Marahil ay tinatangkilik ni Lord Vedastos ang kanyang tsaa habang nanunood ng telebisyon sa Art Trading Corporation habang tumatangging lumabas sa publiko. Ano ang maaaring gawin tungkol dito? Si Lord Vedastos ay hindi isang kriminal. Kaya naman, wala silang karapatang magsagawa ng paghahanap at pag-aresto. Kaya, paano kung ninakawan nila ang mga halamang gamot at kagamitan ni Lord Vedastos? O mas mabuting sabihin na napilitan silang hiramin ito? Hindi rin gagana iyon. Malamang na inutusan ni Lord Vedastos ang kanyang mga tauhan na lumaban hanggang wakas. Sa puntong iyon, ang buong sitwasyon ay magiging isang malaking gulo at ang mga bagay ay umuunlad sa isang masamang paraan. Ano ang maaaring gawin? Ang tanging magagawa nila ay ang maghintay na mailipat ang mga halamang gamot mula sa ibang mga lungsod. Magkahiwalay na kumilos sina Thomas at Eric. Ginagamit nila ang kani-kanilang mga koneksyon upang ilipat ang isang malaking bilang ng mga halamang gamot mula sa mga kalapit na lungsod. Ngunit ang pinakamabilis na paglipat ay darating lamang pagkatapos ng 6 na oras. Higit pa rito, ang mga halamang gamot na ililipat ay hindi pa sapat upang gamutin ang daan-daang tao. Sa makatuwid, ang mga ito ay kailangang palaging ihatid. Si Thomas at ang kanyang koponan ay hindi nag-iisip na maghintay, ngunit ang mga pasyente ay kayang maghintay. Bagamat nakasaad na ang kamandag ng ahas na may 2 ulo ay papatay lamang pagkatapos ng 24 na oras, maaaring hindi iyon naaangkop sa lahat. Ang mga bata at masiglang kabataan ay makakatagal sa loob ng 24 na oras nang walang anumang problema, ngunit paano ang mga maliliit na bata na 4 o 5 taong gulang? O ang mga matatandang tao na hindi bababa sa 70 taong gulang? Makakapit kaya sila? Karamihan sa mga matatanda ay mahirap na sa kalusugan at may iba't ibang sakit bago ang kamandag ng ahas. Kahit na wala ito, sila ay karaniwang kalahating patay na. Para sa mga naturang pasyente, ang bawat segundong naantala ay katumbas ng pagtaas ng panganib para sa kanila. 6 na madugong oras. Hindi pagmamalabas na sabihin na ang 1 dosina o higit pa sa mga pasyente ay hindi makakatagal at nasa kabilang buhay bago ihatid ang mga halamang gamot. Para kay Thomas, kung ang isa sa kanyang mga pasyente ay mamamatay, ang kanyang reputasyon ay masisira, hindi banggitin ang higit sa 1 dosenang pagkamatay ng sabay-sabay. Umupo si Thomas sa hagdan ng main entrance at bumantong hininga. Umihip ang malamig na hangin sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Kahit na ang Diyos ng digmaan ay nakadama ng kawalan ng kakayahan kung minsan. Hindi si Thomas ang walang kakayahan, ngunit kahit isang matalinong babae ay hindi marunong magluto ng pagkain ng walang kanin. Gaano man ka-Diyos si Thomas, hindi pa rin niya magagawang magtiis sa harap ng maraming pukana at bitag ng Dragon Claw at Lord Vedastos. Pinili ng pamilya ng pasyente na magdulot ng kaguluhan sa ospital sa mismong sandaling ito. Isinusumpa at sinisisi nila si Thomas sa hindi pagpapanatiling ligtas at maayos ng mga halamang gamot. Kung mamamatay ang mga kapamilya nila, si Thomas ang may kasalanan. Ano ang magagawa niya sa mga hindi makatwiran na mga taong ito? Ang Pisces ay balisa at galit sa parehong oras. Gusto niyang sampilan ang mga ito ngunit pinigilan siya ni Thomas. Kung ang Pisces ay magpapatalo sa sinuman ngayon, wala itong ibang gagawin kundi ang lumikha ng higit pang mga contradiction at gawin silang katatawanan ni Lord Vedastos. Tahimik na nakatingin si Thomas sa madilim na kalangitan habang nakatitig sa hangin. Sa sandaling iyon, walang magawa kundi ang matiyagang maghintay na maihatid ang mga halamang gamot. Kabanata 2243. Samantala, sa sala ng House of Wisteria, hawak ng Dragon Claw ang isang drumstick sa isang kamay at isang wine glass sa kabilang kamay. Uminom siya ng alak at sinabing, "Ano ba ito, matalino si Lord Vedastos. Talagang nakagawa siya ng ganitong kasuklam-suklam na pamamaraan. Talagang binabalak niyang patayin si Thomas at ang mga pasyenteng iyon. Walang muwang. Talagang walang muwang siya. Paano niya nagagawang punahin din ng iba kung siya ay parehong uri ng tao?" Pumalaklak si Heren at sinabing, "Nagtataka ako kung paano natin bibigyan si Lord Vedastos ng angkop na paliwanag. Ang mga kasanayan ni Thomas sa medisina ay talagang nakatulong sa kanya upang talunin ang ating mga ahas na may 2 ulo. Ngunit sa aking pagtataka, si Lord Vedastos ay umunlad at nagtrabaho sa kanyang sariling plano na mas malupit." Kinagat ng Dragon Claw ang drumstick bago niya sinabi, "Sa totoo lang, hindi ko inasahan na ganoon din kahusay ang medikal na kakayahan ni Thomas. Hindi mabilang na mga sikat na doktor ang hindi nakagagaling sa kamandag ng ahas na may 2 ulo, ngunit nahanap ni Thomas.
Ang solusyon sa ganoong kaikling panahon, Sok. Masayang nagkukwentuhan ang dalawa habang natutuwa silang makitang napahiya si Thomas. Ang kasalukuyang problema ay hindi maaaring malutas. Gaano man ka-Jose ang medikal na kasanayan ni Thomas Mayo, nang walang kagamitan at gamot, makakagawa pa rin ba siya ng serum mula sa wala? Kinokontrol ng Art Trading Corporation ang lahat ng mga mapagkukunan, kaya hindi maaaring mangagaw o manghiram si Thomas ng anuman. Sa oras na matanggap niya ang mga mapagkukunang inihatid mula sa ibang mga lugar, hindi mabilang na matatandang lalaki at bata ang mamamatay. Kapag nangyari iyon, kailangan lang na magpaypay ng apoy si Declan at ang news media. Pagkatapos, ang mga nawala ng mga miyembro ng kanilang pamilya ay iiwan ang lahat ng katwiran sa likod at tiyak na sasalakayin si Thomas sa galit na galit. Maaari niyang talunin si Lord Vadestas at patayin si Hayden, ngunit maaari ba niyang patayin ang mga normal na mamamayan? Hindi niya kaya at bawal gawin iyon. Sa makatuwid, ang kasalukuyang sitwasyon ay upang pilitin si Thomas sa isang sulok at hindi magbigay ng isang himala ng anumang pagkakataon na umiral. Pumadjejek si Dragonclaw at sinabing, pagkatapos nating makarating doon ngayong gabi, kailangan ni Thomas na mag-impake ng mga gamit niya at umalis dito. Ang mabubuting tao ay laging namamatay ng bata pa. Nagkagulo ang Caring Hospital. Ang ilang mga tao ay umiiyak sa kawalan ng pag-asa, ang iba ay sinisisi ang iba at minumura ang iba sa nangyari, ang ilan ay abala sa paglutas ng mga problema, at ang iba sa kanila ay nakaupo sa sahig. At nakatingin sa kalawakan habang hinihintay ang pagdating ng kamatayan. Nasa sobrang desperado silang sitwasyon. Dagendong. 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 Si Thomas ay naninigarilyo habang nakaupo sa hagdanan. Bigla siyang nakarinig ng malalakas na huni na parang may mga truck na dumaan. Itinaas niya ang ulo niya at tumingin. Oo, isang dosenang truck ang papalapit sa Caring Hospital. Ano ito? Sandaling natigilan si Thomas. Hindi niya maintindihan kung bakit pumunta doon ang mga truck. Pisces gritted his teeth and said, sobrang dami na nila. Hindi lang nila sinunog ang mga gamot natin, pero ngayon, matapang na silang lumapit at makipag-away sa atin. Iniisip ba talaga nila na tayo ay madaling target? Nang malapit ng tipunin ng Pisces ang kanyang mga nasasakupan, pinigilan siya ni Thomas. Teka, naguguluhan si Pisces habang nakatitig kay Thomas. Bakit kailangan nilang maghintay? Dumating na ang mga kalaban nila. Itinapon ni Thomas ang kanyang sigarilyo at dahan-daang bumangon. Tinitigan niya ang dosenang mga truck na dumaan at ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan. Mukhang hindi sila naruroon para makipag-away. Hindi nagtagal ay pumila ang mga truck sa tatlong hanay at pumarode sa harap ng Caring Hospital. Pagkatapos, bumukas ang pinto ng unang truck. Bumaba ang driver at sinabi kay Thomas, Mr. Mayo, nandito kami para ihatid ang mga mapagkukunan sa iyo. Kabanata 2244. Ano? Mga mapagkukunan. Pagkatapos ng lahat, aabutin ang pinakamalapit na lungsod ng hindi bababa sa 6 na oras upang makapaghatid ng mga mapagkukunan. Paano sila naihatid sa ganoong kaikling panahon? Kalahating oras na lang ang lumipas. Naglalaro kaya si Lord Vadestas at Dragonclaw ng ilang mga trick para bigyan si Thomas ng peking gamot. Nanatiling alerto si Thomas at nagtanong, saan galing ang mga mapagkukunang ito? Bago pa makasagot ang driver, isang sedan ang lumabas mula sa likod ng truck team at huminto 5 metro ang layo kay Thomas. Bumukas ang pintuan ng pasahero sa harap at nagpumiglas ang isang matandang lalaki nang makababa ito ng sasakyan. Nang makita ni Thomas ang matanda, nawala ang pagkalito sa kanyang mukha. Ang matandang lalaki ay si Abner, ang hari ng mga ahas. Mr. Porter, sa iyo ba ang mga ito? Si Thomas ay hindi kapani-paniwalang nagulat at natuwa. Lumapit si Abner kay Thomas habang ay nalalayan siya ng kanyang kasambahay. Umiti siya at sinabi, nabalitaan ko na ang iyong mga gamot ay sinunog ng ilang lumalabag sa batas. Thomas chuckled in resignation and said, I was too careless. Tumawa si Abner. Maraming araw kang nagsusumikap at pareho kayong pagod sa pag-iisip pati na rin sa pisikal na pagod. Dagdag pa, kailangan mong gamutin ang hindi bababa sa 100 pasyente. Paano ka magkakaroon ng lakas upang bigyang pansin ang napakaraming detalye? Hindi mo kasalanan na nasunog ang mga gamot. Habang nagsasalita siya, lumingon siya at itinuro ang 12-dosenang mga truck habang ipinaliwanag niya, ito ang lahat ng kinita ko pagkatapos ng 1 dekada.
Thomas, ibinibigay ko na sa iyo ang lahat. Hindi mo maaaring hayaan ang mga lumalabag sa batas, sirain muli sila. Maraming taon na ang nakalipas mula nang magkaroon si Thomas ng pagnanasang umiyak sa kaligayahan. Isang dosenang truck ang naghatid ng mga mapagkukunan sa kanya sa oras. Ito ang kailangan nila upang mailigtas ang buhay ng mga tao. Iniligtas ni Abner ang mga pasyente at si Thomas din. Salamat, Mr. Porter. Itinaway ni Abner ang kanyang mga kamay bilang pagpapalis. Bakit ka nagpapasalamat sa akin? Inalis mo ang kamandag sa loob ng aking katawan na nagpapahintulot sa akin na tamasahin ang kaligayahan sa paglalakad gamit ang aking mga paa muli bago ako mamatay. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Sige, huwag nating sayangin ang oras natin dito. Mas mahalaga na iligtas ang buhay ng mga tao ngayon, kung ano man ang plano mong gawin, gawin mo ang lahat. Sige. Pagkatapos nito, inayos ni Thomas na kunin ng ilang tao ang mga mapagkukunang inihatid ni Abner. Kasabay nito, nagtalaga siya ng isang malaking bilang ng mga tauhan upang protektahan ang mga mapagkukunan. Sa pagkakataong ito, walang makakasira sa mga mapagkukunan. Ang halaga ng mga mapagkukunan na naihatid ni Abner ay sapat. Ito ay sapat na upang hindi lamang magbigay ng suporta sa loob ng 6 na oras kundi maging hanggang 24 na oras. Kapag naihatid na ang mga mapagkukunan mula sa ibang mga lugar, hindi na magkakaroon ng anumang mga problema. Bumalik si Thomas sa frontline at patuloy na ginamit ang kanyang mahiwagang kasanayan sa medikal upang magsagawa ng acupuncture. Ginamit niya ang kanyang mga kasanayan sa apparent death na i-deactivate ang virus bago makagawa ang mga doktor ng serum gamit ang mga bagong naihatid na mapagkukunan. Naging maayos ang lahat ayon sa plano. Samantala, sinubukan ni Abner ang kanyang makakaya upang aliwin at payuhan ang pamilya ng mga pasyente na pigilan silang gumawa ng eksena muli. Sinabi niya sa kanila na lahat ng pasyente ay gagaling at walang mamamatay. Sa wakas, ang sitwasyon ay nailigtas. Nakahinga ng maluwag ang lahat nang makita nilang sunod-sunod na gumagaling ang mga pasyente at sunod-sunod na inihatid ang mga mapagkukunan. Nagpasalamat sila kina Thomas at Abner. Masayang nagdiwang ang lahat. Tanging sina Lord Vadestas at Dragonclaw lang ang tila hindi nasisiyahan. Napilitan na nila si Thomas sa isang sulok at si Thomas ay naging walang magawa din. Paanong biglang sumulpat ang isang katulong sa gitna ng lahat? Galit na galit ito sa kanila. Pero, sa House of Wisteria, natapos na kainin ng Dragonclaw ang huling drumstick. Pinagmasdan niya ang screen na nagpapakita ng mga papuri para kay Abner at nabasag niya ang isang malalim at nakakalokong ngiti. Kumaway siya kay Herian. Tumawag ka kay Lord Vadestas. Gusto kong sabihin sa kanya ang isang sikreto. Lihim. Natarante si Herian. Anong sikreto ang gusto niyang ibahagi sa panahong ganito? Tinadya itong gawing misteryoso ng Dragonclaw. Ito ay isang sikreto na maaaring magbago ng mga talahanayan at pigilan sina Thomas at Abner na muling maligtas ang sitwasyon. Kabanata 2245. Ang iba ay hindi makontak si Lord Vadestas, ngunit hanggat gusto niya, magagawa ni Herian. Hindi nagtagal, dumating si Lord Vadestas sa bahay ng Wisteria. Batay sa kanyang galit na ekspresyon, masasabi ng isa na ang kabiguan ng misyong ito ay tumama sa isang malaking dagok sa kanya. Hindi lamang tumaas ang reputasyon ni Thomas, ngunit ang kanyang sariling pagtatago at hindi pakikipagtulungan sa pagbibigay ng gamot ay sapat na para punahin siya ng lahat sa buong buhay niya. Siya ay tunay na dumanas ng malaking pagkawala. Kaya naman, inisip ni Lord Vadestas na tinawag siya ng Dragonclaw doon para insultuhan at isumpa siya. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, hindi siya sinumpa ng Dragonclaw ng anumang maalay na salita nang makita siya. Sa halip, tumawa siya, itinuro siya, at sinabing, Lord Vadestas, napakatalino mo. Ang iyong diskarte na sunugin ang kanilang gamot ay talagang matalinong hakbang. Nagsuot ng malamig na ekspresyon si Lord Vadestas at sinabing, hindi mo kailangang maging sarcastic. Gumawa ako ng isang matapang na hakbang na nauwi sa isang malaking pagkakamali. Anong parusa ang matatanggap ko? Iluwa mo ito. Umiling si Dragonclaw. You've misunderstood me. Your mission has not failed yet. Hindi ito nabigo. Naguluhan si Lord. Pinagaling na ni Thomas ang mga pasyenteng iyon, kaya bakit hindi pa ito nabigo? Ngumiti si Dragonclaw at sinabing, bagaman hindi nakapinsala kay Thomas ang iyong mga aksyon, hindi sinasadyang nakaakit ito ng ibang tao na magpakita. Abner Porter, ang hari ng mga ahas.
Pinaikit ni Lord Vadestas ang kanyang mga mata. Wala siyang masyadong alam tungkol kay Abner. Ang alam lang niya ay kasama noon si Abner sa grupo ni Declan. Tinabi ng Dragonclaw, pinatawag kita rito dahil gusto kong sabihin sa iyo ang isang sikreto. Panginoong Vadestas, alam mo ba kung saan ko nakuha ang mga ahas na may dalawang ulo? Umiling si Lord Vadestas. Patuloy na sinabi ng Dragonclaw. Nang makipagkumpetensya sa inyo si Declan para sa teritoryo noon, hiniling niya sa kanyang mga tao na likhain ang dalawang ulong ahas upang labanan ang inyong Heart Eater. Ayaw ng Locke na makita kayong dalawa na magkalaban, kaya hiniling niya sa ilang tao na kunin ang mga ahas bago pa magawa ni Declan ang anuman sa iyo. So, iyon ang kwento. Sa Celandine City pala, ang mga ahas na may dalawang ulo ay nilikha. So, alam mo ba kung sino ang lumikha ng dalawang ulo na ahas? Tanong ulit ni Dragonclaw. Siyempre hindi alam ni Lord Vadestas, ngunit siya ay matalino. Nang sabihin sa kanya ng Dragonclaw na may nagpakita, nagliwanag ang kanyang mga mata. Dapat mayroong isang bagay sa likod nito. Bukod dito, si Abner ay kilala bilang hari ng mga ahas. Sa makatuwid, naghula si Lord Vadestas at sinabing, nilikha ni Abner ang mga ahas na may dalawang ulo. Bingo! Tama ka. Sumagot ang Dragonclaw, ginawa ni na Abner at Mr. Cole ang mga ahas na may dalawang ulo. Mr. Cole. Sa isang iglap, binigyan siya ni Lord Vadestas ng isang masayang ngiti. Ito ay isang tunay na kahangahangang lihim. Ang dalawang pinakamalaking bayani sa pagpapagamot at pagliligtas sa mga pasyente ay sina Abner at Thomas. Gayunpaman, ang isa sa kanila ay ang salarin na lumikha ng dalawang ulo na ahas, habang ang isa ay estudyante ng salarin. Wow! Ito ay lubos na kawili-wili. Si Lord Vadestas ay nasa mabuting kalagayan kaagad. Nakita niya ang liwanag ng pag-asa upang paikutin ang mga mesa. Walang ibang salita, kinuha niya ang isang baso ng alak sa mesa. Hindi na niya tinanong kung anong alak iyon at wala rin siyang pakialam kung sino ang nakainom. Inangat niya lang ang ulo niya at ininom lahat bago siya tumalikod at umalis. Tumingin si Dragonclaw sa walang laman na baso ng alak at malungkot na nagsalita. Iyan ay 1,982 na alak na binili ko sa halagang $2 million. Wala siyang manners. Kabanata 2246. Pagkaalis ni Lord Vadestas, nakaramdam ng pag-aalala si Heren habang nagtanong, Guro, alam ko kung ano ang binabalak mong gawin. Gusto mong ilantad ang sikreto na tiyak na magpapahiya kay Abner at Thomas. Ngunit hindi ka ba natatakot na isama si Declan bilang mabuti? Pagkatapos ng lahat, si Abner at Mr. Cole ay sumunod lamang sa kanyang mga utos. Si Declan ang talagang nagplano at lumikha ng dalawang ulo na ahas. Kung mabubunyag ang sikreto, masisira rin kaya ang reputasyon ni Declan. Hindi gusto ni Heren si Declan, ngunit siya pa rin ang tagapagsalita ni Locke sa Celandine City, at siya ay naging pinuno ng isang pamilya na may 1,000 taong kasaysayan. Kung gusto nilang saktan si Declan, kailangan muna nilang humingi ng permiso kay Locke. Nagdulot ito ng pagkabalisa at pag-aalala ni Heren. Gayunpaman, tumawa si Dragonclaw at sinabing, walang dapat ipag-alala. Magtiwala ka lang. Si Thomas at Abner lang ang kasangkot dito. Hindi sasali si Declan. Bakit? Hindi maintindihan ni Heren. Simple lang. Hihilahin na lang ba ni Lord Vadestas si Declan sa gulo na ito? Sasabihin lang niya na ang dalawang ulong ahas ay likha ni Abner at Mr. Cole, ang guro ni Thomas. Hindi ilalantad ni Lord Vadestas si Declan, ngunit paano ang ibang tao? Sinabi ni Heren, paano kung hilahin ni Thomas o Abner si Declan kasama nila? Don't worry. They won't. Dragonclaw firmly said. Heren, don't just think about the problem from our perspective. You should always think about the problem from our rival's perspective too. Mula sa pananaw ng ating karibal. Oo. Nilagyan muli ng Dragonclaw ang kanyang baso ng alak bago niya sinabing, si Thomas at Abner ay mabubuting tao, habang ikaw at ako ay masasamang tao. Alam mo ba ang pagkakaiba ng mabuti at masasamang tao? Umiling si Heren. Umigop ng alak si Dragonclaw bago niya sinabi kay Heren ang pagkakaiba. Ang mabubuting tao ay may kanya-kanyang prinsipyo sa tuwing may ginagawa sila, habang ang masasamang tao ay gagawin ang lahat para makamit ang kanilang layunin. Thomas and Abner would risk everything for their friends because they've retained their kindness. So, mas gugustuhin nilang isakripisyo ang sarili nila para protektahan ang mga kaibigan nila.
You don't have to worry. Thomas and his gang will not expose Declan. After all, sila ay mga kaalyado na dating nagtutulungan. Tumango si Heren at naisip na may katuturan ito. Aniya, that's people are foolish. They've got no guts to do anything just because they see so-called beauty in human nature. Man, nakakainip talaga ang mga idiot na yan. Mali. Masyado kang mali, sabi ni Dragonclaw. Ang mabubuting tao ay may mga prinsipyo sa lahat ng kanilang ginagawa. Bagamat nagbibigay ito sa kanila ng ilang mga hadlang at ginagawa silang takot. Pati na rin ang pag-aalala, sa lahat ng oras, ang kanilang mga aksyon ay nagpapahintulot sa kanilang mga kasama na maging ligtas. Magtitiwala sila sa isa't isa at lahat ay gagalaw sa iisang direksyon. Sila ay nagkakaisa at nagtutulungan. Hindi tulad natin. Mamantong hininga si Dragonclaw at sinabing, walang limitasyon ang mga masasamang tulad natin. Kaya nating ipagkanulo ang ating mga kaibigan, pamilya, at kasamahan. Ito ay sanhi ng mabibigat na problema. Hindi tayo maaaring magtiwala sa sinuman, ang grupo ay babagsak sa kalaunan, at napakaraming pangkat ang nabuo sa loob. Uminom siya ng alak. Heren, hindi ako magsisinungaling. Lahat ng tao ay masama ang tingin sa akin. Pakiramdam ko lahat ng tao ay gustong saksakin ako sa likod at hindi ako makatulog ng maayos sa gabi. In terms of that, minsan naiinggit talaga ako kay Thomas. At least maipakita niya sa mga kaibigan niya ang likod niya nang hindi na kailangang mag-alala na ipagkanulo at iwan. Habang patuloy na umiinom ng alak ang Dragonclaw, lumuluha ang kanyang mga mata ng walang dahilan na para bang naalala niya ang ilang mapait na alaala. Sa sandaling iyon, tinapit ni Heren ang kanyang dibdib at sinabing, huwag kang mag-alala, guro. Ano man ang isipin ng iba, ako ang laging magiging panangga mo. Kung tatangkain ka ng iba na saktan, kailangan nilang lockeran ang aking patay na katawan. Ang mga salita ni Heren ay nagpainit ng pakiramdam ng Dragonclaw. Gaano na ba katagal mula noong huli niyang narinig ang isang bagay na labis na nakaantig sa kanya? Okay, let's sound so clingy. Tumakbo kayo at panoorin ng maigi sina Lord Vedestas at Thomas. Abangan ang pinakabagong development. Lord Vedestas always acts before much thought. Masyado siyang mayabang. Nag-aalala talaga ako na magulo niya ang mga bagay-bagay. Panata 2247. Tumango si Heren. Babantayan ko sila agad. Pagkatapos niyang magsalita ay lumabas agad siya ng sala para bantayan ang mga huling kilos ni Lord Vedestas at Thomas. Nang tingnan ng Dragonclaw ang papaalis na silhwete ni Heren, nakaramdam siya ng ginhawa at init. He whispered, Heren, you're wrong about something. You're not my shield, I'm your shield. Kung may magtangkang manakit sa iyo, kailangan nilang lockeran ang patay kong katawan. Ang Dragonclaw ay walang miyembro ng pamilya sa mundong ito. Noong nakaraan, nawala na siya ng pag-asa na mabuhay, ngunit salamat kay Heren, nagawa niyang magpatuloy. Matagal na niyang tinuring si Heren bilang kanyang biolohikal na kapatid. Ang Dragonclaw ang kanyang kalasag. Pagkatapos ng tuloy-tuloy na paggamot sa loob ng 12 oras, pagtutulungan ng mga doktor at nurse, pati na rin ang supply ng sapat na mapagkukunang medikal, sa wakas ay napagaling ni Thomas ang lahat ng 113 pasyente. Lahat ng pasyenteng naapektuhan ng kamandag ng ahas na may 2 ulo ay gumaling at walang namatay. Sa panahon ng proseso, pinagaling pa ni Thomas ang marami sa iba pang mga sakit ng mga pasyente sa isang casual na paraan at nakinabang sila ng husto. Sa makatuwid, ang mga miyembro ng pamilya ng mga pasyente ay gumawa sa kanya ng ilang mga banner bilang tanda ng pagpapahalaga. Mahusay na medikal na kasanayan. Salamat, mabait na mga doktor. Ikaw si Asclepio sa ating kasalukuyang lipunan. Iniligtas mo ang aming buhay. Itinaas nila ang mga banner at ang lahat ay pumila sa mahabang pila sa harap ng Caring Hospital habang isa-isang nagpasalamat kay Thomas. Ito ay isang bihirang tanawin. Kapag nakaramdam ng saya ang isa, nag-aalala ang isa. Hindi tulad ni Thomas na iginagalang, si Lord Vedestas mula sa Art Trading Corporation ay sinumpa ng husto. Walang katibayan na magpapatunay na sinira ni Lord Vedestas ang mga gamot ni Thomas, ngunit alam ng lahat ang isang bagay. Nang kailanganin ni Thomas ang gamot upang iligtas ang buhay ng mga tao, si Lord Vedestas, na nagtataglay ng toneladang mapagkukunan, ay misteryosong nawala. Dahil dito, halos mamatay ang mga pasyente.
Kung hindi na ibigay ni Abner ang kanyang mga mapagkukunan sa oras, sino ang nakakaalam kung ano ang mga kahihinatnan? Bagamat kalaunan ay nagpakita si Lord Vedastas at naghatid ng ilang mga mapagkukunan, ginawa lamang niya ito kapag mayroon ng sapat na mga mapagkukunan. Ang kanyang tulong ay hindi gaanong mahalaga, at lahat ay maaaring sabihin na ginawa niya lamang iyon upang maiwasan ang punahin ng iba. Kaya naman, marami sa mga miyembro ng pamilya ng mga pasyente ang agad na hamarang sa pangunahing pasukan ng Art Trading Corporation at nagtaas ng mga banner habang pinapuna siya ng mga loudspeaker. Ang Art Trading Corporation ay isang mabagsik na kumpanya. Si Lord Vedastas ay isang kasuklam-suklam na may-ari. Isinusumpa ko na mapunta ka sa impyerno. Lumabas ka, Panginoong Vedastas. Bigyan mo kami ng makatwirang paliwanag. Usa kang nagtago at tumanggi kang tulungan kami. Muntik mo nang mamatay ang mga kapamilya natin. Kung hindi ka lalabas ngayon at bibigyan kami ng makatwirang paliwanag, susunugin ko ngayon ang Art Trading Corporation. Ang mga tao ay madamdamin. Maraming tao ang naglipat ng ilang bar aisles ng gasolina. Mukhang balak talaga nilang bigyan ng hirap si Lord Vedastas. Sa ganoong sitwasyon, kailangang magpakita si Lord Vedastas kahit ayaw niya. Habang pinuprotektahan siya ng malaking bilang ng mga security guard at bodyguard, nagpakita si Lord Vedastas sa mga pamilya ng mga pasyente. Itinaas niya ang isang loudspeaker at sinabi sa lahat, "Hello, please remain calm." Inaamin ko na sinadya kong nagtago at hindi nakipagtulungan sa paghahatid ng mga gamot. Pero, may dahilan ang ginawa ko. Kabanata 2248. Dahilan. Anong dahilan kaya ito? Kahit na may dahilan siya, hindi niya kayang panoorin ang daan-daang tao na namamatay at walang ginagawa, di ba? Bakit mo sinisikap na gawing matuwid ang hindi pagliligtas sa buhay ng mga tao? Ano ba, pupunitin ko yung leeg mo ngayon. Ang mga tao ay labis na nakakainsulto. Kung nangyari ito noong nakaraan, galit na galit si Lord Vedastas kaya inutusan niya ang kanyang mga tao na bugbugin sila. Gayunpaman, hindi niya iyon magagawa sa ngayon. Pinigilan niya ang kanyang galit at sinabing, "Pakiusap, manatiling kalmado. Naniniwala ako na maiintindihan mo ako pagkatapos mong makinig sa aking dahilan." May sumigaw, "Kahit anong kalokohan ang binabalak mong sabihin, iluwa mo. Kung hindi ka panipaniwala ang rason na ibinibigay mo sa amin ngayon, mawawala na ang Art Trading Corporation." Labis na galit ang mga miyembro ng pamilya ng mga pasyente. Walang nakakaalam kung ano ang mga bagay na gagawin nila. Pinunasan ni Lord Vedastas ang kanyang lalamunan bago siya nagtanong, "Una sa lahat, may gusto sana akong itanong sa iyo. Alam mo ba kung saan galing ang mga ahas na may dalawang ulo?" Ang tanong na nagpatulala sa lahat. Hindi pa sila nakakita ng ahas na may dalawang ulo. Ang mga ahas ay biglang lumitaw, at walang makaalam kung saan sila nanggaling. May nagsabi na ang dalawang ulong ahas ay mga demonyo mula sa impyerno. Gayunpaman, malinaw na paliwanag lamang ito para lokohin ang mga bata. Ang mga matatanda ay hindi madaling maniwala sa gayong katarantiduhan. Kaya, ano ang tunay na sagot? Nang makita ni Lord Vedastas na nanatiling tahimik ang lahat, siya ay nanunuya at nagsabi, "Mabuti. Hindi mo alam, kaya sasabihin ko sa iyo. Ang mga ahas na may dalawang ulo ay nilikha dahil dalawang tao ang gustong agawin ang kontrol sa lungsod ng Celandine." Nagbago ang ekspresyon ng mga pamilya. Ito ay gawa ng tao. Hindi isang natural na kalamidad. Sino ang gumawa nito? Sabihin mo sa amin. Say it. Sino ang dalawang walang isip? Papatayin ko sila. Tinadya ni Lord Vedastas na huminto sandali. Pagkatapos niyang itaas ang pagkamausisan ng lahat, dahan-dahan niyang sinabi, ang isa sa kanila ay si Abner, ang hari ng mga ahas, habang ang isa ay si Mr. Cole mula sa bahay ng Visteria. Patay na si Mr. Cole, ngunit mayroon siyang isang estudyante. Alam mo ang estudyanteng ito, siya ay Thomas Mayo. Ano? Nanlaki ang mga mata ng lahat at hindi ito makapaniwala. Imposible yan. Nagsisinungaling ka. Sinisisulo mo lang kami. Tumangging maniwala ang pamilya ng mga pasyente sa sinabi ni Lord Vedastas. Oo, si Abner ang naghatid ng mga mapagkukunan ng ang mga bagay ay naging kritikal, habang ang isa ay ang Panginoon ng kanilang tagapagligtas, si Thomas. Paano silang dalawa ang may kasalanan na lumikha ng demonyong tulad ng ahas na may dalawang ulo? Natitiyak nila na sinisisi ni Lord Vedastas ang dalawang iyon para sirain ang kanilang relasyon. May sumingit, "Lord Vedastas, huwag mo nang subukan.
Inutusan mo ang media na siraan si Mr. Mayo, at ngayon, ginagawa mo ito. Sa tingin mo ba ay maaari mo kaming lokohin? Nagpakita ng malamig na ekspresyon si Lord Vedastas at sumagot, sinasabi ko sa iyo ang totoo. Walang kasinungalingan dito. Hindi ko agad naihatid ang mga mapagkukunang medikal dahil nag-aalala ako na magkakaroon ng bitag. Isipin mo, ang mga ahas na may dalawang ulo ay likha ng amo ni Abner at Thomas. Ngayon, pinagbigyan ka na ng dalawa ng bongga. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin nito? Nagpagaling sila ng ilang tao at sinabing kulang sila sa mga mapagkukunan, gusto kong ihatid ko ang ilan sa kanila. Ano ang nilalaro nila? Nag-aalala ako na naglalaro sina Thomas at Abner, kaya hindi ko agad naihatid ang mga mapagkukunan. Sa ngayon, dapat maintindihan mo ang intensyon ko, di ba? Natahimik ang lahat. Totoo ba talaga ang sinabi niya? Kabanata 2249. Pinakamahalaga, ang mga ahas na may dalawang ulo ay tunay na nilikha ni Abner at Mr. Cole. Kung totoo iyon, magiging maaasahan ang mga salita ni Lord Vedastas. Kung hindi, si Lord Vedastas ang magpi-frame kay Abner at Mr. Cole. Paano mo mapapatunayan na ang dalawang ulong ahas ay nilikha ni Abner at Mr. Cole? Inaplos ni Lord Vedastas ang kanyang balbas. Wala akong anumang ebidensya, ngunit alam ng Diyos ang katotohanan. Maaari mong tanungin sina Thomas at Abner tungkol dito. Kung hindi sila kusang umamin sa anumang bagay, kusang loob kong tatanggapin ang parusa. Sige, maghintay ka lang. Taglit itong pinag-usapan ng lahat bago sila mabilis na tumalikod at pumunta sa Caring Hospital para tanungin sina Thomas at Abner. Wala talagang ebidensya si Lord Vedastas. Ang mga ahas na may dalawang ulo ay nilikha isang dekada na ang nakalilipas. Pagkaraan ng napakaraming taon, wala na ang ebidensya mula noon. Namatay si Mr. Cole, kaya walang saksi. Sa makatuwid, kailangan na lamang ni Abner na panatilihin ang kanyang kawalang kasalanan at tumanggi na aminin ang anuman. Sa kasalukuyang sitwasyon, tiyak na higit na nagtiwala kay Abner ang lahat kaysa kay Lord Vedastas. Kung nangyari iyon, sasalakayin ng lahat si Lord Vedastas. Hindi lamang hindi naihatid ni Lord Vedastas ang mga mapagkukunan, ngunit na-frame din niya ang iba. Nararapat siyang mamatay, at malapit na ang katapusan ng Art Trading Corporation. Ang problema, si Abner ay isang mabuting tao. Tulad ng sinabi ng Dragon Claw, ang pagkakaiba sa pagitan ng mabubuting tao at masasamang tao ay ang mabubuting tao ay may mga pamantayang moral. Tinuportahan nila ang hustisya at naglakas loob na managot sa kanilang mga aksyon. Ang mabubuting tao ay magsasakripisyo ng kanilang sarili para sa isang matuwid na layunin at hindi matatakot na ipagsapalaran ang kanilang buhay. Kaya't nang ang mga miyembro ng pamilya ng mga pasyente ay bumalik sa ospital upang tanungin sila at ang Pisces. Gayon din ang kanyang mga tao ay humiling kay Abner na manatiling kalmado, lumabas pa rin si Abner sa kabila ng kawalan ng ebidensya. Tumayo siya sa isang hagdanan sa Caring Hospital at tumingin sa mga miyembro ng pamilya ng mga pasyente na nakatayo sa ibaba. Nagsalita siya sa haggard at seryosong tono, "Yes, Mr. Cole and I created the two-headed snakes." Inamin niya ito. Hindi na siya nagbigay ng anumang karagdagang paliwanag o binanggit ang sinuman. Pumanaw na si Mr. Cole kaya dadaanin niya ang natitirang mga kahihinatnan. Namula ang mga mata ng mga pamilya. Hindi lamang sila nagalit, ngunit sila rin ay nalungkot at naguguluhan. Ilang sandali pa, nakaramdam sila ng pasasalamat kay Abner at sa kanyang malaking kontribusyon sa pagliligtas ng buhay ng mga tao. Ngayon, kailangan nilang tanggapin ang katotohanan na si Abner ang lumikha ng mga ahas na may dalawang ulo. Mamamatay tao. Mamamatay tao. Ang galing. Nilikha mo ang mga ahas na may dalawang ulo at sinaktan mo kami ng husto. How dare you pretentiously cure and save us? Wow, nagpapanggap ka bang anghel? I must be blind. Akala ko talaga isang bastos na tulad mo ang savior namin. Pumunta ka sa impyerno, walang isip. Dahil hinaharangan sila ng malaking bilang ng mga security guard, mga pulis, at bodyguard, hindi na siya mamadaliin ng mga pamilya ng mga pasyente at pisikal na inatake siya. Gayunpaman, maaari silang magtapon ng sapatos, ladrilyo, at bulok na itlog kay Abner. Hindi man lang nakaiwas si Abner sa kanilang mga atake. Itinapon pa niya ang kanyang tungkod, yumuko ang kanyang mga tuhod, at lumuhad sa harap nila, tulad ng isang bilanggo sa death row na tinatanggap ang lahat ng insulto at parusa. Tinitigan ni Thomas ang nag-iisa, pati na rin ang sugatang matanda, at alam niya kung ano ang iniisip nito.
Alam niyang tinutubos ni Abner ang kanyang kasalanan. Para kay Abner, ang pinakamalaking pagkakamali niya ay ang paglikha ng isang halimaw na tulad ng dalawang ulo na ahas. Kaya naman, tama lang na tiisin niya ang lahat ng pang-iinsulto nila. Gayunpaman, hindi hahayaan ni Thomas ang isang mabait na matanda na mag-isa ng gayong mga insulto. Lumabas si Thomas sa ospital at tahimik na tumayo sa harap ni Abner. Pinrotektahan niya ang kaawa-awang matanda sa malawak nitong pigire. Kung may hinaing ka, lumapit ka sa akin. Kabanata 2250. Tumayo si Thomas sa harap ni Abner at tinanggap ang lahat ng parusa para sa kanya. Nagulat ang lahat sa sight. Thomas, wala itong kinalaman sa iyo. Please don't drag yourself into this, sabi ni Abner sa nanginginig na boses. Sumagot si Thomas, ang mga ahas na may dalawang ulo ay hindi mo lamang nilikha. Kung saan, ang aking guro ay bahagi din nito. Siya ay gumawa ng parehong pagkakamali, kaya dapat kong tanggapin ang parusa sa kanyang ngalan. Kaya, paano ito magkakaroon ng walang kinalaman sa akin? Bagamat ipinaliwanag ito ni Thomas sa kanya, alam ni Abner na pinoprotektahan lang siya ni Thomas. Nang makita ng mga pamilya ng mga pasyente na lumabas na si Thomas, tumigil sila. Tutal, nailigtas ni Thomas ang kanilang mga pamilya at ginawan sila ng napakalaking kabutihan. Pero, maaari bang kanselahin ang kanyang kontribusyon ng pagkakamali? Huwag sanang magpalinlang sa pagkukunwari ni Thomas. Nilikha ng kanyang guro ang mga ahas na may dalawang ulo, kaya siya rin ang may kasalanan sa ating paghihirap. Walang pasasalamat na sabi ng isang tao. Ang isang ibinabato na bato ay magdudulot ng mga ripples. Oo, tama ka. Dapat parusahan din si Thomas. Sa makatuwid, patuloy silang naghagis ng mga bulok na itlog. Hindi sila nagpigil dahil lamang sa nailigtas ni Thomas ang kanilang mga pamilya. Sa halip, itinapon nila ang mga itlog ng mas walang awa kaysa dati. Pakiramdam nila ay niloko sila ni Thomas at nagpapanggap na isang mabuting tao ngayon. Lahat ay ayaw na niloloko. Sa isang gusaling hindi kalayuan, may hawak na teleskopyo si Dragonclaw. Nakangiti siya habang pinapanood ang mabahong mga itlog na pumapatak kay Thomas. Napakalawak ng kanyang ngiti na hindi niya maisara ang kanyang bibig. Ang galing! Ang galing! Thomas Mayo, ngayon alam mo na ang pakiramdam na nasusuklian ng mga hinaing ang iyong kabaitan, di ba? Ano ang pakiramdam mo kapag ang mga tao na iniligtas mo gamit ang iyong sariling mga kamay ay tumalikod at pinapuna ka? Si Heron, na nakatayo sa tabi niya, ay nagsabi, ako ay isang masamang tao, at natutuwa akong makita si Thomas na sinisisi, ngunit ang sitwasyon ay nakakainis pa rin sa akin. Hindi niya dapat tinatrato ang mga walang isip kaya. Mabuti. Pinigyan siya ng Dragonclaw ng thumbs up. Tama ka. Kung gusto mong pretuhin ng mabuti ang mga tao, kailangan mong tingnan kung karapat-dapat sila sa iyong sakripisyo. Si Thomas ay naging target ng lahat ngayon. Tinikap ng mga security guard ang kanilang makakaya na pigilan ang mga tao at maiwasan ang malaking kaguluhan. Maging si Eric, ang punong distrito, ay sumugod. Tinuportahan niya si Thomas dahil alam niya kung ano si Thomas. Tinubukan niyang ipagtanggol si Thomas, ngunit wala itong silbi. Ang karamihan, na ang apoy ng galit ay ganap na nag-alab, ay tumanggi na makinig sa sinuman. Kailangang parusahan sina Thomas at Abner. Sa gitna ng kapaligirang iyon, itinaas ni Thomas ang kanyang braso at hiniling ang lahat sa site na tumahimik. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng pamilya ng mga pasyente, oo, ang mga ahas na may dalawang ulo ay nilikha ng aking guro at ni Mr. Porter, ngunit hindi nila sinasadya na mangyari ang krisis na ito. Hindi sila ang nagpalaya sa dalawang mga ahas ang ulo. Siyempre, ang aking mga salita lamang ay tiyak na hindi mapapawi ang iyong galit at imposible rin na mabawi ang pagkakamali na kanilang ginawa. Kaya, luminggalingas si Thomas sa paligid bago niya sinabing, para mailabas ng lahat ang kanilang galit, gagawin ko ang buong responsibilidad ngayon. Tatayo lang ako rito nang hindi kumikibo at lahat ng pamilya ng mga pasyente ay maaaring sumuntok sa akin upang ipahayag ang kanilang kawalang kasiyahan. Pagkasabi niya noon ay nagulat ang lahat. Tatayo lang siya sa pwesto na parang punching bag. Para lang ilabas ng lahat ang galit. Ang bawat taong nag-ahadjust ng suntok ay hindi maganda ang tunog, ngunit depende rin ito sa bilang ng mga taong naruroon. Mayroong 113 mga pasyente at bawat isa sa kanila ay may mga 9 na kaibigan, tama ba? Kung isasama nila ang lahat, magkakaroon ng hanggang 1,000 tao.
Sa madaling salita, kailangan ni Thomas na tumayo doon habang tig-1,000 tao ang nagbigay sa kanya ng suntok. Hindi niya kayang itago o ipaglaban. Hindi ba niya itinaya ang kanyang buhay? Kung tutuusin, ang kasalukuyang pisikal na kalagayan ni Thomas ay kaya-kaya lang. Ilang araw na siyang walang tigil sa pagtatrabaho at nakaranas siya ng ilang gabing walang tulog dahil pinag-aaralan niya kung paano mapupuksa ang kamandag ng ahas na may 2 ulo. Wala pa nga siyang tulog kagabi habang walang tigil ang paggagamot niya sa mga pasyente.